Magandang umaga, mga tenista. Magandang umaga. Taas ang kamay, kanang kamay kung naririnig niyo ako. Okay. Baba ang kamay. Maraming salamat. Ngayon, ipinagdiriwang natin sa ating paaralan ang kapistahan ng Santo Niño. At tradisyon natin na kapag pinagdiriwang ang kapistahang ito ay sumasayaw. Kaya ngayon, bago magsimula ang misa, ay mag-ensayo tayo ng kaunti para malaman natin yung steps ng sayaw. So tayo ay magsisinulog. So tayo nga tayo. Pamumunuan tayo sa pagsayaw ng ating dance club at ng Blues Tamboleros. So tayo ngayon ay mag-e-ensayo. So lahat makikisama ha, lahat makikisali sa sayaw. Walang hindi gagalaw. Maliwanag? Maliwanag? Okay.
Maraming salamat. Magsiupo muna tayo. Okay, magaling mga Atenista, magaling ang ating ensayo, kaya mamaya sa pagsisimula ng ating misa, gagawin ulit natin yan. At mamaya ulit bilang papuri sa Santo Niño ay gagawin natin sa dulo ng ating pagdiriwang. What should I read? What should I read? Magandang umaga mga kapatid. Dasalin natin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maaawing Ama, inaamin namin ang mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang magkatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusuman mo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patunbay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong hilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naaatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan. Upang ihinto ang paglanap nito, pagpalain mo ang mga pagsisikap na mawakasan ng nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigan maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.
Dumudulog kami sa iyong patnubay. Mahal na ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen Maria, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. Mga banal na anghel na tagatanog, ipanalangin mo kami. San Luis Gonzaga, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga kapatid kay Kristo. Kaisa ng buong bansa, lalo na sa mga kababayan natin sa Visayas, ipinagdiriwang natin ngayon ang Panginoong Hesukristo, ang banal na sanggol, ang Santo Niño. Ang pagdiriwang natin sa Santo Niño ay pagdiriwang din natin ng kaloob ng Diyos, na pananampalatayang Kristiyano sa atin. Sa pagdating ng mga dayuhan mula sa Espanya, na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo sa ating kapuluan. At ang pananampalatayang ito na itinanim ng mga misyonero ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Kaya't buong kagalakan nating ipagdiwang ang Diyos na sumasama sa atin at nakikisama sa atin. Pamumunuan tayo sa pagdiriwang ni Padre Vic de Jesus ng Kapisanan ni Jesus, ang kapilya ng Ateneo de Manila Grade School. Halina't parangalan ang Santo Niño at magsiawit sa pagsisimula ng ating pagdiriwang.
Tama, tayo ay dapat umawit ng papuri sapagkat tayo ay masayang-masaya sa kapistahan ng banal na bata, ang Santo Niño. Kaya tayo ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala, kapayapaan at habag mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Santo Niño na ibig sabihin ay banal na bata o Holy Child. 500 taon na, 500 years, no? Nang mapunta ang imahen ng Santo Niño dito sa ating kapuluan. Ito ang punla ng pananampalataya kay Jesus dito sa ating bansa. Ang Santo Niño ay minahal ng mga Pilipino dahil tanda ito na mahal tayo ng Diyos. Dahil nga siya ay nakiisa sa atin at naging bata kaparis natin. So, sa misang ito, ipagdasal natin ang lahat ng bata, lalo na kayo, no? Pero lalo na rin ang mga batang kapos sa buhay at nasa bingit ng karahasan. Ipagdasal din natin na sa harap ng Diyos, lahat tayo, kahit anumang edad, ay maging tulad ng mga bata na kumikilala sa Diyos bilang Ama at nananalig at nagtitiwala sa Kanyang kabutihan, paggabay at pag-ibig. Maging tulad din tayo ng bata sa pagturing sa kapwa, walang paghuhusga, lahat kaibigan, hindi nang aapi at hindi nanlalamang. Umunlad nawa ang ating karunungan at lalo nawa tayong kalugdan ng Diyos at ng mga tao. Kaya halina at dumulog tayo sa puong may kapal at pagsisihan at talikuran ang ating kasalanan upang tayo naman ay maging kawangis ni Kristo, masundan ang Kanyang salita at matularan ang Kanyang halimbawa. Makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo. Wala rito eh. Okay, sige. Ngayon ay pagpurihin natin ang Santissima Trinidad sa pag-awit ng papuri.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami ay mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo na ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesu Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pagkikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyong panananalig sa Panginoong Hesus at ang iyong pag-ibig sa lahat, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Naalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ang dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang iyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y namamalas, tagumpay na naliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at tatanang kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay.
Tumayo ang lahat. Parangalan natin ang Panginoon sa mabuting balita. Sabay-sabay nating sabihin, naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na ang lahat. Maligayang kapistahan ng banal na bata, Santo Niño. Nahalata ko marami sa atin nahihirapan pa sa pambansang wika. Kaya ayaw kong mawala yung magandang hinahanda ng Campus Ministry Office dun sa umpisa. So babasahin ko pero isasaling ko sa English muna, no? So today we celebrate the feast of the Holy Child. It is not Holy Baby because in Spanish they would say bebe for baby, but it's niño, which means a young child, no? An infant, not an infant but a child. 500 years have passed, more than 500 years, since the image of the Holy Child, very much like this one, arrived in our islands.
And you remember, it was Datu and his wife who welcomed the first missionaries from Spain. And they gave a gift, a beautiful gift, which we believe still remains to this day, the image of the Holy Infant. And that is why we want to celebrate, we even dance and we sing, because like a child who is very happy about a gift, we want to celebrate, no? Because the gift is not only an image of the Holy Child. The gift is the Christian faith. Ang pananampalatayang Kristiyano natin, ang ating ipinagdiriwang na tayo ay biniyayaan ng Panginoon ng pananampalataya. No? Hindi ito natanggap ng ganoon sa Japan, hindi ito naganap ng ganoon sa China, o sa Thailand, o sa Cambodia. Pero dito sa Pilipinas, natanggap ng maaga ang Kristyanismo. At lahat ng mga biyaya na galing dito ay ating naranasan nitong higit sa 500 taon. No? At yung pagbasa sa unang pagbasa dito, no, the first reading, sabi, magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit daw? Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala. He has given us every blessing, all the blessings, because of our union with Christ, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. No? So all over the Philippines, especially in the Visayas, which is where the first missionaries landed, they celebrate, no? Ipinagdiriwang nila itong pagdating ng Kristyanismo at pagdating ng larawan o imahen ng banal na anak. Ngayon, gusto niyo bang matuto ng konting mga ibang wika, a new language? Good. Okay. Ngayon, tuturuan ko kayo kung bakit ng isang cheer. Bakit kapag prosesyon ng banal na santo, ang mga taga-Visayas, ang sinisigaw nila, at kanina dun sa recording, narinig nyo, Pit, Senyor! Pit, P-I-T, and then Senyor. Alright, anong ibig sabihin ng Senyor? Lord. No? Sometimes it refers to Mr. For example, one of your teachers that say, Senyor Marasigan, or something like that. That means Mr. Marasigan. But actually, in the old meaning of Senyor, it means the Lord, the landowner, the great authority. So it's very strange that you call a child Senyor because he's a little kid. He should be called Señorito. But no, we say, Pit Senyor. We want to honor him because even if he was a child, he is the King of Kings, no? At siya ang Diyos na totoo na naging tao namang totoo. But what does pit mean? P-I-T, in English, that means a big hole, no? But this is not English, this is Cebuano. It means, I think, the scholars say, a shortened version of Sampiti, or say, or shout, no? Sampiti, Senyor, say the name of the Lord, no? So they say, Pit Senyor. So when you want to honor the Holy Child, you say, Pit Senyor. Okay? Then, I want to tell you that there is a very beautiful song that they always sing, and like you who are holding your handkerchiefs and waving to the child, there is a nice song in Visayan, which I will not sing, and I don't know all the lyrics, but there's a beautiful title that they give to Jesus. Listen well, when I see you one day in the corridors, I'll say, what is the meaning of Batobalani sa gugma? Batobalani sa gugma. Batobalani, even in Old Tagalog, means magnet. M-A-G-N-E-T. You know what a magnet is? Who knows? Raise your hand. Very good. So, ano ang magnet sa Pilipino? Batobalani. Batobalani. But then they call Jesus Batobalani sa gugma. Sa, you know what that means. What is gugma? Love. Very good. So in Visayan,
The word for love, pag-ibig, pagmamahal, ang salita ay gugma. Batobalani sa gugma means batobalani ng pagmamahal. The magnet of love. Isn't that great? Whenever tayo nakakita ng baby, cute na cute, para tayong naaakit, no? We are attracted to the baby. So tayo ay parang nahahatak, parang batobalani, no? So yan ang batobalani sa gugma. Sino ang batobalani sa gugma? Si Jesus, no? Ang batang si Jesus. So, tandaan natin, ang Santo Niño ay minahal natin, mga Pilipino, because it is a sign of how God loves us so much that more than 500 years ago, ibinigay sa atin ang pananampalataya, dinala rito ng misyonero. And then of course, we remember that to be a good Christian, banal na bata, sino ang banal na bata? Siyempre si Jesus. Pero tayong lahat ay dapat maging mga banal na bata sa puso natin, no? Anong ibig sabihin nun? Dapat maglagi tayong mapagpasalamat at maligaya sa piling ng Panginoon. Kinikilala natin ang Diyos bilang ating Ama, as our Father, at minamahal natin ang kapwa nating mga anak ng Ama, no? Kaya ang mga Atenista, handa ba kayong maging Santo Niño rin? Hindi ko narinig. Handa ba kayong maging banal na bata din? Yay, good. So paano kayo maging mabuting bata? Manalangin araw-araw, pag-aralan ang salita ng Diyos, magmahal sa kapwa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Kaya ngayon, puno ng pagpapasalamat, tayo ay tumayo para manalangin. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, pagtiwalaan natin ang ating Ama sa langit. Let us trust in the Lord, our Father. Siya na nagkakaloob sa atin ng kanyang palagiang tulong para sa lahat ng ating pangangailangan. Manalangin tayo sa Kanya at sabihin, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating simbahan na siyang pamilya ng Diyos. Matularan nawa ng bawat Kristiyano ang halimbawa ng Santo Niño at maging mapagkumbaba, mabait, masunurin, masikap sa pag-unlad sa karunungan at pananampalataya at matatag sa pagtitiwala sa Diyos. Ama, manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Everybody should answer, please. Ama, dinggin mo kami. Let me hear you. Ama, Ama, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating bayan upang ang mga bagay na itinuturo sa mga bata, gaya ng masama ang pumatay, magnakaw at magsinungaling, ang huwag makipag-away, manakit, magmura, mangapi, manloko, manlamang, at magdamot, at igalang at tulungan ang kapwa, ay madala ng bawat Pilipino hanggang sa pagtanda. Maging mabuting halimbawa nawa ang mga nakatatanda at mga nasa kapangyarihan sa mga nakababata. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang mga bata na palaboy sa langsangan, mga may sakit, mga hindi makapag-aral dahil sa kahirapan, mga hindi nakakakain ng sapat, mga iniwanan ng magulang, mga napipilitang magtrabaho para mabuhay, mga napapatay sa karahasan, at mga may pinagdadaanang mabigat. Makita nawa natin sa kanila si Kristo at maging si Kristo nawa tayo sa kanila sa ating pagmamalasakit at pagtulong.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating pamayanan. Nawa sa ating pagpaparangal sa Santo Niño, matutunan nating maging mga anak na nagtitiwala sa ating Ama sa Langit at magmahal sa ating kapwa at kapatid na tulad ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang mga yumao nating mahal sa buhay, mga kaibigan, at ang mga batang maagang pumanaw dahil sa sakit, sakuna, at kalahasan. Makatuloy nawa sila sa tahanan ng langit at magkasama-sama nawa tayo upang lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo kami. Ngayon, banggitin natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo kami. O Ama naming mapagkalinga, ipinagkaloob mo sa amin si Jesus upang aming maging huwaran at halimbawa at maging aming manunubos. Dinggin mo po ang mga panalangin ng iyong mga anak at ipagkaloob mo ang aming ikabubuti sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maupo na ang lahat.
Sumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na bata, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin ay naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Lahat tayo kumanta. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong iglesia, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Onesto na aming Obispo, at ng tanang mga kaparian kasama ng mga diakono. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatan kaming lahat na makasalos sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At ngayon ay hilingin natin na tunay na maghari si Jesus sa ating daigdig.
hinihiling namin hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Behold, Jesus, true God and true man. Behold, the Santo Niño. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body of Christ bring us to everlasting life. Amen. Maupo ang lahat.
Manalangin tayo. Tumayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pakinggan natin ngayon ang ating Assistant Headmaster for Formation, si Ginang Virgie Esteves, para sa kanyang mensahe at pasasalamat. Ang ganda palang pagmasdan ng kulay ninyo ngayong umaga. Magandang umaga sa ngalan ng ating headmaster, si Ginoong Robles, na ngayon ay dumadalo ng First Holy Communion ng kanyang anak na babae sa Miriam. Binabati ko po kayong lahat ng isang mapagpalang umaga. Sino ang pinakadakila? Ang sino mang nagpapakababa ng gaya ng isang bata. Siguro kung tinanong din tayo ni Kristo ng mabilisan, kung sino ang pinakadakila, maaaring isipin nating greatness is seen in whoever is more guwapo, more macho, capable, powerful, persuasive, and in this world of social media, the one who is influential. Pero sabi nga ni Jesus, ang pinakadakila ay ang mga mapagkumbaba, tulad ng mga bata. There is a child in each one of us. Sabi ng nanay ko noong ako'y tinuturuan pa niya tungkol kay Santo Niño, huwag mahiyang maging bata tuwing magpupuri sa Diyos. Kung kailangang sumayaw o kumanta, gawin natin para kay Kristo. There is a child in each of us. We just have to recognize and embrace it. Kailangan natin kilatisin kung anong klaseng pagiging bata ang sa atin ay mayroon. I hope the child in us is a child who when we face our Lord doesn't say, "Look at me. I'm good. I'm better than my classmates. The boys in school follow me. My busmates allow me to do anything to them. You've got to accept me in your kingdom, Lord." Instead, let us pray to belong to those who say, "I am absolutely unworthy of being part of your kingdom. But God, I beg you for your mercy. I need you in my life." Sabi nga ni Father Vic, ngayon kailangan tayong magpasalamat sa Kristyanismo, sa regalo ng pananampalataya. Nagpapasalamat tayo lahat sa pagpapala dahil sa ating pagkakaisa kay Kristo. The invitation to us today and every day is to be humble like the child, to become less a child of this world and become more a child of God. May 3 bagay na iniwan si Father Vic sa atin ngayong umaga. Manalangin araw-araw, mag-aral ng salita ng Diyos, magmahal ng kapwa. Maging mapagkumbaba tuwina tulad ng isang bata, dahil kahit kailan, hindi naman kung gaano kaliit o kalaki tayo sa lipunan o sa eskwelahan, kung hindi kung gaano kalaki ang ating puso para sa iba at para kay Kristo. Ngayon, pasasalamatan natin ang lahat ng nagtulong-tulong para sa pagdiriwang na ito. Ang sponsoring grade level natin na grade 4, ang tumugtog ng ating sinulog, ang Blues Tamboleros,
ang namuno sa atin sa pagsayaw, ang dance club, at syempre, si Ginang Laila Lacuna. Ang mga naglingkod sa misa, salamat po, Ma'am Laila. Ang mga naglingkod sa misa, ang Knights of Christ, ang mga nagpahayag ng mga pagbasa, mga gurong tumulong sa pakikinabang, mga namuno sa pag-awit, ang Ateneo Boys Choir, at kagawaran ng musika, at ang ating health services. Ang mga naghanda ng pagdiriwan, ang AFOR Council at Campus Ministry Office, ang FMSO at ating mga custodians, at ang KEMC. Pasasalamat rin para sa mga scholastics ng Loyola House of Studies at mga seminarista ng San Jose Seminary na tinulungan tayo sa komunyon. Ang paring nakipagdiwang ng misa kay Father Ervin B. Salanyo ng Kapisanan ni Jesus, marami pong salamat. At ang punong tagapagdiwang ngayong umaga, bagamat siya ay humalili sa isang pari at kahit na nga, naging isang napakagandang humilya ang ibinahagi sa atin ni Father Vic de Jesus ng Kapisanan ni Jesus. Maraming salamat po, Father. Ipakita natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng ating masigabong palakpakan. Salamat po. Tumayo na ang lahat. Mamaya, pwede niyong kausapin yung mga seminarista, the seminarians ng San Jose Major Seminary at ng Loyola House of Studies. Yung mga nakasuta ng malalaki na hindi kasing tanda ako. Okay. All right. We will now have a special blessing, special na pagbabasbas para sa inyo mga Niños de Ateneo. Mga kapatid, ang kapistahan ng Santo Niño, ang banal na bata, ay kapistahan ninyong mga bata. Ngayon, igagawad naming mga pari ang pagbabasbas sa inyo. Mga bata, iyuko ninyo ang inyong ulo at magdasal ng tahimik para sa pagpapala ng Diyos. Panginoon naming Diyos, mula sa labi ng mga bata, lumikha ka ng awit ng papuri. Kaawaan mo ang mga batang ito na ipinagkatiwala ng mapagmahal mong pagkalinga sa mga mag-anak at pamayanang bumubuo sa iyong simbahan. Ang anak mong isinilang ng mahal na birhen ay malugod na tumanggap ng mga batang maliliit na kanyang niyakap, binasbasan, kinalong at ginawang huwaran, halimbawa para sa lahat. Dumudulog kami sa iyo, O Ama, upang pagkalooban ang mga batang Atenistang ito ng biyaya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang lumago at umunlad sila sa Kristiyanong pamumuhay at magpatunay sa iyong katotohanan at pag-ibig sa kanilang magpagsisikap, maging tapat sa pananampalataya na kanilang minana at tinanggap noong sila'y binyagan. Paunlarin mo sila sa karunungan, panatilihin sa mabuting kalusugan, palakihin sa pagmamahal at disiplina, at maging kalugod-lugod nawa sila sa iyo at sa kapwa tulad ng bugtong mong anak na si Hesukristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Gusto ko rin pong batiin ang AGSPAC, ang mga parent representatives na dumalo ngayon. Pagkatapos ng mag-cheer tayo sa karangalan ni Jesus. Pag sinabi kong Pit Senyor, sisigaw din kayo ng Pit Senyor. Pag sinabi kong mabuhay ang Niño Jesus, mabuhay ang sisigaw ninyo. Okay? So, okay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Si Jesus ay naging katulad natin, kaya dapat ding tularan lagi si Jesus. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin, paglingkuran at tularan. Salamat sa Diyos. Okay.
Pit Senyor! Mabuhay ang Santo Niño! Buong kagalakan tayong magpuri sa Diyos. Halina tayo'y magsinulog. Viva Pit Senyor!
Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Pinsenyo! Ay, please be seated. Ay, maraming salamat sa inyong lahat at tayo ay maupo muna. Okay. Hinga muna, hinga muna. Okay. Palakpakan natin ating mga sarili sa pakikiisa natin sa misa at sa sinulog. Napakagaling mga bata. So maaari nyo pong dalawin ang imahe ng Santo Niño sa ating kapilya. Okay, kasama ng Nazareno, ito ay magandang mga debosyon natin dito sa Pilipinas. At nais natin na sana ay mas nagdarasal tayo sa ating Panginoong Jesus na naging bata at susunod nagpakasakit para sa atin. Ngayon ay pinakikiusapan natin ngayon maganda ang ika-4 na baitang at ika-5 baitang na lumabas ng covered courts. Hindi natin kailangang pagpatungin ng mga upuan, so no need to stack your chairs kasi ang grade 6 ay lilipat dito sa harapan.